Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, narinig ni Protasio ang pag-uusap nila Nugnog at Pipita at sinabi ni Alejandra na kumakain sa restaurant si Constancia na siyang pagdating naman ng matandang babae. Inimbitahan ni Alejandra si Constancia sa kanilang bahay para ipagdiwang ang pagkapromote ng kanyang dalaga sa trabaho. Subalit nainggit si Constancia. Ayaw niyang padaig, kaya naghanda rin siya sa kanila para ipagdiwang din ang kanyang pagdating bilang turista. Sa araw ng pagdiriwang, masayang-masaya si Alejandra dahil binigyan ng kotse ang anak niya ng pinagtatrabahuang kumpanya. Nagulat na lamang si Alejandra nang tawagin na niya ang kanyang kapitbahay. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kwento natin na pinamagatang Magkapitbahay na nag-iinggitan. Dito sa ating dula, Super Pipita. Huwag gaanong mabilis ang pagpapatakbo mo sa kotse. Baka mabangga tayo. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa'yo. Mabuti naman at pumayag kang ipagmaneho kita. Oo, wala akong pagpilian. Pero hindi ako makakalimot na may kasalanan ka sa akin, Protasio. Iniisip ko kung kailan tayo maghihiwalay. Huwag mo naman akong takutin. Nervous ako. Baka may bangga ako ang kotse. Sige, subukan mo. Talagang palalayasin kita. Teka, sandali. Si Alejandra yung nakasakay sa magarang kotse na yun, ah. Kanino kayang kotse yun? Baka nagkakamali ka lang. Ay, di ako pwedeng magkamali. Kahit lumingon ka pa, ayun. Alam mong nagmamaneho ako. Mamaya na ibangga ko pa itong sasakyan nang di ko namamalayan. Ay, nakalayo na tuloy ang pulang kotse. Totoo nga. Baka nagkamali lang ako. Kahit si Alejandra pa yun, ano naman sa'yo? Kayang-kaya mo akong pahiyain. Gusto mo bang tutuhanin ko na hiwalayan na kita? Huwag naman. Ngayon na nga lang tayo nagsama. Magkasama man tayo. Hindi naman tayo magkatabi sa pagtulog.
Ha? Ah, Naging masama pa ako. Baka hindi si Alejandra yun. Saan naman siya kukuha ng pambili ng kotse? Ay, ay walang iya talaga. Kung masobrahan ko ang pagtawa, uubuhin ako. Ay, ay. Oh. Ay, paano? Hindi ko mapigilan ang kaligayahan na nadarama. Parang nai-imagine ko ang kanyang itsura. Ay, mamatay ka sa inggit. Ay, natatawa ako sa taong nakarating sa ibang bansa. Yan ang napala mo. Nakisabay ka pa nga na naghanda. Kung iyan ang gusto mo, di yan. Hindi kita aatrasan. Ay, mainggit na kung mainggit. Anong palagay mo, Pipita? Wala nang problema si Uncle at Auntie ano? Sabay silang lumabas. Parang wala naman akong nakikitang problema nila. Anong wala? Para sabihin ko sa'yo, umuwi si Auntie para makipaghiwalay kay Uncle. Chismis lang yan, Nugnog. Hindi chismis. Totoo. Sa palagay ko, yung nakarating kay Madam na maghahanap ng ibang babae si Uncle Protasio, hindi totoo yun. Umuwi si Madam, siguro dahil may nagchismis sa kanya. Meron nga. Maaaring may lihim na inis kay Auntie. Naiinggit siguro. Hello, sir? Ay, kayo pala ang tumatawag. Pipita, wala akong ibang maisip na mapagkwentuhan nito. Kaya ikaw ang naalala kong tawagan. Ang saya-saya ko, Pipita. Dapat lang naman na magsaya kayo, sir. At masasabi ko na ako ang pinakamasayang lalaki sa araw na ito dahil nagsama kaming dalawa ni Constancia. Nakaw! Kami rin ni Nugnog. Ang saya-saya namin para sa inyo. Ha? Ano ang ibig mong sabihin, Pipita? Kayo na ni Nognog? Ay, naku, hindi po. Hindi po ganyan na ibig kong sabihin, sir. Ang ibig kong sabihin, masaya kami para sa inyo ni Madam. Nainis ako talaga. Bakit siya ang iniisip ko? Si Alejandra nga ba yun? Tawagan ko nga siya. Pero, hindi ko ipahalata na naiinggit ako. Ano man ang dahilan? Bakit ako maiinggit? Oh, wala. Oh, Constancia. Kumusta ka na? Hindi pa tayo nagkikita mula nung sabay tayong nagdiwang. Magkikapit bahay pa naman tayo. Ay, oo ga. May kakambal ka pala. Akala ko ikaw yung nakita ko. Ikaw naman. Wala akong kakambal. Talagang ako yun. Sinubukan kong nakisakay sa kotse ng dalaga ko. Kung ganun ikaw nga ang nakita ko. Ano, may nautang ba ang anak mo pat makabili ng kotse? Nangutang ba siya sa lending? Mas mabuti pang ibili na lang niya ng asin o kaya bagoong ang pera niya. Ibinigay ng pinagtatrabahoan niyang kumpanya ang kotse na yon. Akala ko sa kanya ang kotse na yon. Pinahiram lang pala. Sige, bye. Ano ba yon? Hindi na sana ako tumawag.
Baka isipin na naiinggit ako dahil sa kotse nila. Bakit kaya? Kanina pa nakapamaywang si Madam Constancia habang pinagmamasdan ang kanyang kotse. Bakit kaya ayaw pang igarahe? Dapat pinagarahe na kay Uncle Portasio. Pero ano kaya? Oh, Pipita. Titingin-tingin ka sa akin. Bakit? Oo nga pala. Ano pa sasabi mo sa kotse? Maganda pa rin, Madam. Alam mo, mahigit 5 taon na sa akin ito. Binili ko noon na brand new. Ay, kaya pala maganda pa rin ang takbo niya, Madam. Nasaan na kaya si Protasio? Sabihin kong igarahe na ang kotse. Ay, magkakape pa daw, Madam. Saglit lang. Kahit ako na lang ang mag-garahe niyan. Oh, nasa iyo ba ang susi? O sige, igarahe mo. Pipita, ako nang bahala. Kanina ko pa gustong magkape. Gusto mo palang magkape. Bakit hindi mo sinabi sa akin at dumaan sana tayo sa mall? Oh, kape lang. Magmumol pa. Tsaka isa pa traffic. Samahan mo pala ako bukas, Protasio, ha? May pupuntahan tayo. Titingin nga ako ng bagong kotse. Bibili ako. Ano? Ay, naku. Katatanong lang. Kung maganda pa ang kanyang kotse, may plano palang bibili ng bago. Magandang araw na auntie ngayon. Kasama na naman si Uncle. Ay, matutupad na yata ang pangarap ng Uncle na makakabuo sila ng junior. Oh, ano bang tinatawanan mo dyan, Nognog? Mag-isa ka lang dyan pero nakangiti ka naman. Baka kapag may nakakita sa'yo, mapagkakamalan kang baliw. Nakakagulat ka naman. Hindi kita nakita. Maitim ako na kagaya mo. Nakita kita. Ikaw pa kaya, hindi mo ako nakita? Kayo pala yung nakasakay sa kotse. Maganda. Parang ganito yung ginamit nilang pinanghatid sa huling hantungan nating kapitbahay. Naku, napakaitim naman yon. Itong amin, kulay pula. Itim yon. Nanalo ba kayo sa raffle? Ay, alam mo, pareho lang kayo ni Constancia. Ganyan din ang tinanong niya sa akin. Ibinigay ng kumpanya sa anak ko yan. Alam na ni auntie na may sasakyan na kayo. Oo, nakita daw kami. Pero hindi naman sa amin ito. Sa kumpanya ng anak ko, Nognog. Saan ka pa galing, Nognog, ha? Pinapawisan ka. Ang init. Napagod akong naglakad. Ano ba naman ang Nognog na ito? Hindi naman sinagot ang tanong ko kung saan nagpunta. Oh, bakit? Kape ang iniinom mo. Diyos sana, kasi mainit. Ha? Palalamigin ko muna para hindi mapasong dila ko. Ikaw talaga, oh. Siya nga pala. Saan pumunta sina uncle at auntie? Ang narinig ko, titingin sila ng mababaling bagong kotse. Ha? Ano? Oh, nakangiti ka na naman. Nagtataka lang ako. Maganda pa yung kotse nila. Pero alam mo, Pipita, nakita ko si Aling Alejandra. Maganda yung kotse na sinakyan niya. Talaga? Saan kaya sila kumuha ng pinampili?
natin, hindi pa pumupunta si Aling Alejandra dito, di ba? Ha? Anong ibig mong sabihin, Pipita? Laka, susumbong kita kay auntie. Ano naman ang isusumbong mo? Wala naman akong masamang sinabi, ah. Anong nangyari sa iyo? Bakit hinihingal ka? May asma ka ba? Huwag kang lalapit sa akin, baka mahawa pa ako sa iyo. Pagod na ako, Constancia. Kanina pa tayo naglalakad. Hindi ka naman makapili ng bibilhin mo. Naghahanap nga ako ng maganda. Mahirap nang magkamali. Mabuti sana kung parang basahan itong bibilhin ko na pwedeng ibalik. Ang magandang sasakyan, yung nagkakahalaga ng 2 milyon. Namamahalan ka ba? Anong namamahalan ang sinasabi mo dyan? Maghahanap pa ako ng mas maganda. Halika, babalik tayo doon sa unang pinuntahan natin. Titingnan ko nga ulit yung isa doon. Pero kapag hindi ko magustuhan, punta ulit tayo sa ibang bintahan ng mga kotse. Ang tagal na natin dito, Constancia. Hanggang ngayon, wala ka pang napili. Tapos, pupunta na naman tayo sa iba. Tamang-tamang pagdating niyo, madam, sir. Nakaluto na ako. Mamaya kami kakain, Pipita. Magpapahinga muna kami ni Protasio, okay? Parang hindi pa ako makakain, Pipita. Busog ako ng tubig at soft drinks. Ako rin, hindi pa nagugutom, sir. Ewan ko lang kay Nugnog. Akala ko, titingin kayo ng mabibiling sasakyan, auntie. Ay, talagang tumigil kami. 5 pwesto ng sasakyan ang napuntahan namin, Nugnog. Ay, ang hinahanap ko kasi, yung pinakamaganda sa lahat. Ewan ko lang, kung hindi mamatay sa inggit ang Alejandra na yon. Tulog na ang cellphone ni Alejandra. Isa rin ito na kagaya kong matanda. Cellphone daw ang kanyang buhay mula pagkadalaga. Tingnan ko nga kung hindi siya maiinggit. Mura lang naman ang kotse na yung dalaga. Oh, Constancia, may importante ka bang sasabihin sa akin? Oh, ayaw mong tawagan kita? Oh, sige, patayin ko na ang cellphone ko kung ayaw mo. Ay, sandali. Ikaw naman, nagtampo ka na kaagad. Ang ibig kong sabihin, magkapit bahay lang naman tayo. Tatawagan mo pa ako. Ang mabuti pa punta ka na lang kaya dito sa bahay. Ay, ewan ko. Ikaw na lang ang pupunta dito kung gusto mo. Pero hindi mo yata ako madadatnan. Dahil, sige, ako na lang ang pupunta dyan. Okay, hintayin kita. Oo. Basta, punta ako dyan. Madam, nainit na yata si sir. Hindi pa daw kayo aalis? Pipita, may nakausap ka ba na magmamaneho para sa akin? Wala naman, madam. Ambisyosong matanda yun. Hindi ko na ipagkakatiwala sa kanya ang bago kong sasakyan. At saka gagamitin ko lang yon kapag may importante akong lakad. Masama ang loob ko. Akala ko wala na kaming problema ni Constancia.
Talagang desidido siyang hiwalayan ako. Kung bakit kasi hindi ko maalala kung kanino ko sinabi yung ipapalit ko siya sa isang babae. Kung hindi na siya uuwi, hindi niya ipagkatiwala sa akin yung bago niyang kotse. Uncle, nagdiriwang ba kayo o nalulungkot? Pwede ba, Nognog? Huwag mo akong ngitian ng ganyan. Oh, bakit, Uncle? Hmm. Nagtatanong lang naman ako. Gayahin niyo ako. Laging nakangiti. Kahit may problema akong minsan. Nagulat nga sa akin si Carlo nung biglang sinuntok ko siya. Ay, huwag mo nga akong takutin. Subukan mong suntukin ako. Sige. Bakit kayo nananakot sa akin ngayon? Isusumbong ko kayo kay auntie. Gusto niyo? Sumbongero ka pala. Teka. Ikaw ba ang nagsumbong kay Constancia na mag-aasawa ko ng iba? Ha? Hindi, Uncle. Hindi naman ako kagaya ni Aling Alejandra ng Inglaterra. Mabuti na lang. At hindi si Constancia ang sinabi mong Inglaterra. Kung hindi, mananagot ka sa kanya. Wow! Iba talaga ang mayaman, Constancia. Oh. May bago ka na namang sasakyan. Siguro napakamahal nito. Mura lang naman, Alejandra. Kulang-kulang lang na 3 milyon yan. Bakit ka naman tumawa? Ay, iba na kasi ang mayaman. Sila pa ang magaling magreklamo kapag tumaas ang presyo ng bigas. Ikaw talaga. Namamahalan sila sa bigas. Pero kapag alak ang pag-uusapan, sky is the limit. Sige, alis na ako. Hindi pala importante ang sasabihin niya. Pumunta lang dito para ipagmalaki yung bago niyang kotse. Nako, siya lang lagi ang bida. Ay, ano rin kaya ang ipapainggit ko sa kanya? Si Sir Protasio sa salas. Iniwan na lang ang bote at alak. Pati baso. Ang bilis malasing ni Uncle. Hindi pa niya naubos ang isang bote ng alak. Knockdown na. Bakit kaya naglasing, Nog? Di ba ngayon lang niya ginawa ito? Masakit ang loob niya. Kasi hindi siya ang nagmaneho sa kabibiling bagong sasakyan. Nasaan pala si auntie? Nasa kabilang bahay. Kina Aling Alejandra. Baka may pinuntahan pa siya. Kaya wala pa hanggang ngayon. Mga kaibigan, abangan bukas ang pagpapatuloy ng isang linggong kwento natin na pinamagatang Magkapit-bahay na nag-iinggitan. Dito sa ating dula, Super Pipita. Mula sa panulat ni Delfin Dumayas at sa direksyon Lydia Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!